Pero balik lang tayo sa PDF. Sa mga Excel na existing na ginagawa na ng DBM ng matagal na panahon. Theoretically, pwedeng ma-edit at ma-delete yung mga PDF at Excel files na yan. Tama po ba? Yes. Ng mga masasamang tao. Tama? You can say that, Yes. sir. So, blockchain technology, balik tayo kay Yusek Dave, hindi pwede. At kung pwede mang may mag-alter, may ebidensya. You can trace the edits. Am I correct? Yes, Mr. Chair, but if you're implementing a real blockchain technology, it should be data-driven, okay? Not data, then you put in a document and document to blockchain. That's an NFT. So that's an NFT, okay? So basically, you're just authenticating the document na ito, totoong document ito. But blockchain is transactional, meaning data-driven siya. So pag pinasok yung data sa isang ahensya, nakikita yung data ng ibang ahensya at kapag nagpasok ng data yung kabilang ahensya, dudugtong po yan yung data dun sa kabilang data. So transactional po siya. Yung first data, pasok ng DBM. Yung second data siguro, pinasok ng, let's say, DPWH. Yung another data, pinasok ng COA. Another data, pinasok ng DICT. Another data, pinasok ng Citizen. So, yung pong ledgering system na yon, hindi po pwedeng putulin po yon. So may traceability po yon. At there's no way po na babalikan mo yung isang data, ay nagkamali ako dito sa data number 2, pwede bang i-edit natin? Hindi po pwede yun. Kasi nga, naka-chain na po siya. So yun po yung ano, and I'm working closely po with Yusek Sasha. Maganda po yung ginagawa din po nila ngayon. Kasi initial po yung ginawa po isa phase 1 engagement po eh. In fact, yung learning po na ginawa nila doon sa DBM, yun naman po yung inadapt namin. So ngayon po, on the data-driven side, yun na po yung ginagawa po ngayon. Kaya nagkakaroon po ng close collaboration din po ngayon between DBM po and DICT, Mr. Chair. Very good. Ma'am, yung mga comments po nyo, pasa nyo sa Chair? DICT. Chair? Yung mga pwedeng Please. idagdag, i-integrate.